Hinahanap ko yung basahan na tuloy na puso na
Kahit walang kuryente, pero meron tayo. Salamat sa Panginoon, nagawa ng paraan dahil yan sa tulong ng Panginoon. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Praise the Lord. Salamat sa unang-unang sa presensya ng Panginoon at pangalawa sa presensya ng bawat isa at higit sa lahat sa pananampalataya na meron tayo sa ating puso. Kasi kung hindi tayo bigyan ng Panginoon ng desire para maglingkod sa Kanya, kahit malakas tayo, malusog, ay wala tayo dito, no? Pero marahil, masumpungan tayo sa mall, sa labas, o kung saan man, o nagpapahinga. Pero tayo ngayong araw na ito ay nagpapahinga sa presensya ng Panginoon. Tama ba? Amen. Salamat and I appreciate, of course, support ng bawat isa. Ito mga taga-Pasig. Praise the Lord. Talagang todo, nandito lahat, pati yung mga dala kahit wala palang kuryente, di ba? Hindi nila alam yun. No? Pero, ibig sabihin mabuti ang ating Panginoon. Gumagawa siya. Siguro, pwede na rin nating pag-usapan mamaya yung kung kailangan ba natin bumili ng portable na generator. Di ba? Kasi, para pag mga ganito pagkakataon, hindi tayo naapektuhan. Di ba? Kung nakita ko ng mga nakaraan dati, tumitingin ako, may nakita ko mga ganong generator. Depende sa ilang ba yun, yung pinakasukat niya, yung presyo niya. No? So yung iba, pwedeng isaksak yung laptop, or yung, for example, electric fan. Yung iba naman, pwedeng isaksak yung aircon. Diba? Yung iba naman. So, pataas ang pataas, of course, yung presyo niya, tumataas po. Pero tignan natin yung pwede. No? Kasi hindi naman talaga isang buong araw, ilang oras lang, di ba? So, sa biyaya ng Panginoon. At meron din mga solar ngayon na nabibili lang sa Lazada o sa Shopee na dinideliver lang sa'yo kung ano magkakapit. Yung tinatawag na street light, di ba? So, street light, nasa araw, tapos may ilaw lang. So, I think pwede yung street light na yun dito kasi malaki. Malaki yun. So, pag nag-brown out, makulimlim ang panahon. Dito maliwanag, no? Walang kuryente. Ayan ay solar lang. So, lahat ng yan, bagay na yan ay ginawa din ng Panginoon na available. Of course, hindi lang magamit ng iba, kundi magamit natin sa buhay. Praise the Lord. So, tayo ngayon ay nasa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang pinag-aralan natin nung nakaraan ay patungkol sa end-time messenger. Right? So, nabanggit natin nung nakaraan ay mas mainam kung tayo ay merong dalang panulat. Meron kayong notebook niyan, kahit anong notebook, maliit, malaki. Ayan ay importante na tayo ay makapag-take note sa tulong at biyaya ng Panginoon para sa ating paglaging spiritual. Meron tayong babalikan, di ba? At meron tayong bubuksan sa panahon ng, lalo na pagka libre tayo, pwede natin balikan yan. At lalo na sa panahon ng, alam mo yung panahon ng panghihina sa spiritual, ay ang kailangan natin dyan, mga kapatid, ay walang iba, kundi ang salita ng Panginoon. Can say amen to that? Minsan, of course, kailangan ng pag-unwind. Masyado na akong nabuburyo sa buhay, nabuboring, whatever. Kailangan ko naman sigurong mamasyal. Ang yan, di ba? Kailangan ko sigurong mag-swimming sa resort, magta ng province, etc., etc., mag-mall. So, nakakatulong din yung bagay na yun. Pero alam niyo ba mga kapatid, pagtapos mo gawin yung bagay na yun, pagbalik mo, ganun ulit. No? Pero makita mo, pag ikaw ay Kristiyano at ikaw ay anak ng Diyos, sa panahon na hindi mo unawaan ang iyong buhay, alam mo pinakailangan ng isang believer? Salita ng Diyos. Sabihin natin, wala namang masaya sa salita ng Diyos. Boring, magbabasa ka, tahimik ka, parang hindi ako makapag-unwind. Yes. No? After mo mag-unwind, basahin mo ang salita ng Panginoon, i-review mo ang mga salita ng Panginoon, lalo na yung mga preaching, ay makikita mo ikaw ay na-establish sa spiritual. At pag ikaw ay na-establish sa spiritual, walang sino mang pwedeng mag-move sa'yo. Walang sinong pwedeng magtumba sa'yo. Kasi, amen? Because ang iyong puso, ang iyong kaluluwa, pati ang iyong emosyon, ay nakatatag sa salita ng Panginoon. At alam niyo, minsan sa isang journey ng believer, di ba, may tinatawag na body, may tinatawag na spirit, at may tinatawag na soul. Sa Israelita,
ay nandun sila sa Egypt, merong wilderness at merong promised land. No? Tayo rin ay meron din tayong tinatawag na journey sa buhay natin. Yung mga body believer, yung mga bago pa lang na believer, masaya sila pagka aatin sila dahil masaya sila. Marami kami, andito yung mga kamag-anak ko, magaling mag-preach yung pastor, ang ganda ng tugtugan, aircon ang church o maganda ang church, masaya ka. Pero pagka hindi na maganda yung church, hindi na kasama yung kaibigan mo, parang hindi na maayos, hindi maganda sa paningin mo yung preacher, at hindi na maganda yung tugtugan, ay doon ka nakadepende. Di ba? And ay tinatawag na sa outer court, sa outer court, doon sa may tabernacle, merong outer court, may inner court, merong most holy place. Sa outer court, nandun yung araw. Usapang liwanag. Ang liwanag ay may araw. So, matindi ang liwanag ng araw ay masigla ka. Pero pag makulimlim ang panahon, makulimlim din ang iyong pananumbahan. Di ba? So, yan ang isa sa journey ng believer. That's normal. Lalo na sa mga baguhan. Parang makulimlim panahon, medyo nilalagnat ako, hindi ako magsisimba. Diba? Pero yung mga tao o mga Kristiyano na nandun na sila sa spirit, no? Spirit realm, kahit anong maramdaman nila. Kasi, amen? Kahit anong maramdaman nila, wala silang pamasahe, parang makulimlim ang panahon, parang hindi ako bati ng best friend ko, nung jago doon sa church ng aming pastor, dadalo ka pa rin. Kasi, amen? Ang problema yan, pag nasaktan ng damdamin, nakatampuhan niya yung pastor, lalo na nakatampuhan yung asawa ng pastor, nakatampuhan yung isang ka-churchmate, parang masigasig ka, no? Kahit tag-ulan, makulimlim ang panahon, magsisimba ka, pero ngayon hindi ka na makasimba kasi nasaktan ng iyong damdamin. So, dahil doon, nandun yung mga pagpapala ng Panginoon sa iyo, pagdating mo sa church, pero hindi ko sumimba dahil nandun yung kagalit mo. Nagtampo ka, nasaktan ang puso mo, so hindi ka atin. Ayun yung tawag na spirit believer. Are you with me? So, hindi yan konting lagnat, medyo makulim yung panahon, hindi yan magsisimba yan, pero nasaktan ang damdamin. Nasaktan mo yung asawa ko, nasaktan mo yung anak ko, nasaktan mo yung kapatid ko, yung pinsan ko, mag-anak ko. So, lahat kami, hindi na kami aatin. Kita nyo? Spirit believer. Pero, alam niyo ba meron pang isa? Meron pa. Soul believer. Ang soul believer ay nakatira sa pananampalataya. Kasi, at ang pananampalataya, hindi yan naniniwala sa mga nakikita o nararamdaman. Kasi, hindi yan naniniwala sa laboratory, sa cancer, sa lahat ng imposible hindi yan naniniwala. Kasi ang faith yan. Naniniwala, nakatira yan doon sa mga imposible, doon sa body believer and spirit believer. Kasi, ang faith nakatingin sa word. Ang faith, nasaktan siya, nagtampo siya, totoong ginawan siya ng kwento at napakasakit ng damdamin niya, pero hindi siya sa damdamin nakatira. This is deep now. No? Hindi siya nakatira ron. Kaya makita mo, nasaktan yung tao, napahiya yung tao, natanggalan ang dangal yung tao, pero makita mo nakaupo niya nagpapatuloy. Bakit? Hindi niya alintana kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung kulimlim ng panahon, kundi nakatatag siya sa salita ng Panginoon. Doon mga kapatid, yung mga apostol ay tinanong ng Panginoon. Umalis na. Maraming mga disipulo, 70 disciples, or whatever, mas marami pa. Ngayon, nag-alisa na sila. Kayong 12 na lang natira. Hindi pa rin ba kayo alis? Sabi ng Panginoon sa kanila. Ang Panginoon mismo, tinetest sila. Sabi ni Pedro, Panginoon, saan kami pupunta? Di ba? Wala na kaming pupuntahan na iba na nagsasalita patungkol sa buhay na walang hanggan. Saan kami pupunta? Ikaw lang ang nagsasalita patungkol sa buhay na walang hanggan. So, nakita nila parang nag-alisa na, no? Siguro malis na rin tayo. Kasi parang siguro, iba na yung pakiramdam eh. 12 na lang tayo, ang dami nang nawala. Siguro makisama tayo sa kanila. Pero yung merong binhi ng Panginoon, saan siya nakatayo? Hindi siya nakatingin sa dami, sa opinion ng lahat, desisyon ng lahat. Nakatingin siya doon sa salita ng Panginoon. Kung aalis ako, saan ako pupunta? Kung aalis ako, ano pa mangyayari sa akin? Ito yung may pangako ng buhay na walang hanggan. Nakita nyo? Those are soul believer. Those are kasi ang ating paglilingkod sa Panginoon ay paninirahan to. Alam niyo ba yun? Ito'y pananahan. Kaya merong abiding. Diba? Abide in me. And if you abide in me, and my words abide in you. Diba?
Anong abide? Ibig sabihin, doon ka nananahan. Ibig sabihin, doon ka nakatira. You shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kaya makita nyo, yung mga, excuse me, no? Pero tingin ko, para naman sa lahat, yung mga baguhan, makita nyo, di ba? Madali silang, sa linggo, wala na sila. Sa susunod na linggo. Kasi, doon pa sila nakatira sa body believer. Madali pa silang mawala. Madali pa silang matangay. Pag merong nakatabi yan na parang ministro sa labas, at naganto at ganyan, alam mo ba, ito ang totoo, bukas makalawa nandun na yan. See? Kaya merong sinasabi si Pablo, na nung bata pa ako, nagsasalita ko na parang bata. Pero nung naging malaki na ako, naging tao na ako, when I became a man, I spake a childish thing, sabi niya. But when I became a man, mature na ako. Di ba? So, yung mga immature pa, tinatamaan sila ng mga kung ano-ano doktrina. Pero yung mga anak ng Panginoon, na sila ay lumago na, sila ay nakatatag na at hindi sila natatangay na kung anumang doktrina because nakatayo siya sa salita ng Panginoon. So, ano ibig sabihin ko mga kapatid? Tayo ay kinakailangan umusad sa ating journey, sa ating personal na lakad sa Panginoon. Hanggang dumating sa panahon na mismo si Jesus ang nakatapat na si Satanas. Masakit yung tiyan mo, gutom ka. Diba, gumagawa ka ng tinapay? Ba't hindi mong gawin tinapay to, yung bato, kumain ka? Diba? Siya mismo, Dennis, ginamit yung salita ng Panginoon, kaya mong gawin, anak ka ng Diyos, diba? Tumalon ka dyan. Diba, pag tumalon ka, maraming sasalo sa iyo eh. Anak ka ng Diyos eh. Tama, hindi siya pababayaan ng Panginoon eh. Pero, sabi niya, hindi mo pwedeng subukin, Satanas. Huwag mo subukin ang anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Ngayon, hindi sa tinapay na mabuhay ng tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Sa panahon na pinakamahirap, sa pinakamahirap na panahon ng buhay mo, na wala ka nang makitang liwanag at ayaw mo na magtuloy. Are you listening to me? Doon mo kailangang magtuloy. Doon mo kailangang magpatuloy. Doon mo kailangang manindigan. Are you listening to me? Pagkatapos niyan, merong mangyayari sa'yo. Pero kadalasan doon, kasi wala ka nang makita eh. Kasi ang nakikita mo, parang dito, hindi mo makita yung kabila. Tama ba? Kasi pader yan eh. Di ba? Pero sa totoo, meron yan. Di ba? Pero kailangan mo lagusin at hindi mo pansinin yung mga bagay at ikaw ay tumingin sa salita ng Diyos at manindigan, doon ka mananagumpay. Nakikita nyo sa simple, sa natural, yung mga nagpupush up, for example, o alam mo klase na exercise, nagbubuhat sila ng, di ba? Yung magaan muna, pabigat na pabigat. Makita mo kahit sa push-up sa tao, pag push-up niya, pagdating yan sa mga bandang 10, pagdating yan sa bandang 15, tapos yung pang 16, hindi mo na may angat. Di ba? Hirap. Tapos kung ikaw ay, for example, may trainer patungkol sa gym, o pag-exercise, pipilitin ka, sige pa, may lima pa, kasi 20 yung gagawin ko eh. Tapos nakuha mo yung 17. Yung pang 18, wala na. Talagang hindi ko na kaya. Pero sabihin, kaya mo yan. Di ba? Pilitin mo hanggang 19, nairaos mo yung 19, pero yung 20, talagang bagsak ka na. Pero papapilit niya sa'yo, kasi kailangan mo maka-20. Pero pag nagawa mo yun, mga kapatid, pagtapos doon ng mga ilang araw, hindi lang 20 kaya mong gawin. Nakuha nyo? Sa susunod, dati hirap na hirap ako sa 20, ngayon nakaka-50, 60 na ako, hindi pa ako pagod. Nakuha nyo? Hindi mo naka-60 ka, naka-50 ng push-up, dati 15 nga, sumusuko ka na. Ano ibig sabihin mga kapatid? Pag nalampasan mo yung bagay na yun, nagkakaroon ka ng mga fake muscles. Okay? At makikita mo, yung mga bagay na yan na dating kung nagtampo ka dati at tumigil ka na, ay wala ka na ngayon. Nasa iba ka na or wala ka na sa kalooban ng Panginoon kasi nandun ka na sa sarili mong kalooban. Pero nakita mo nagtuloy ka, may susunod pang mga pangyayaring ganun sa'yo na mas masakit din. O kasing sakit nun, o mas masakit pa, pero that's normal to you. Bakit? Sabi mo, anong mangyari sa akin? Anong sabihin ng tao sa akin? Hindi naman ang nakakilala sa akin, ang Diyos. Ako at ang Diyos ang magkausap, kilala ko ng Panginoon, whatever they said, I will continue. Yes, amen? So, ganyan ang ating goal, mga kapatid, at tayo ma-establish sa salita ng Panginoon. And ako ay nagpapasalamat dahil ginagawa tayong gayon ng Panginoon. At katulad niyan, di ba? Walang kuryente, di ba? Isa yan sa pwede sabihin ng kaaway na, walang kuryente, huwag ka muna sumumba. Di ba? Pero yung mga anak ng Panginoon, hindi mo nakatingin sa kuryente.
Di ba nakatingin ko, walang electric fan niya, walang ilaw yan, walang instrumento yan, walang tunog yan, nakatingin ako sa salita ng Diyos. Kasi amen? So pag ganyan ang ating laging paninindigan, stand sa salita ng Panginoon, hindi ka pwedeng, walang sino mang diablo ang pwedeng magpatigil sa iyo. Kasi amen? Kahit nga patayin ka ng kaaway, kunin pa niya yung buhay mo. At pahintulutan ng Panginoon yung bagay niyon. Praise the Lord. Nakaangkla tayo sa salita ng Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Meron tayong PowerPoint presentation. Meron tayong screen. Inisip ko walang screen. Kasi iaharap ko lang ganito sa inyo. Maliit. No? Sige. So, magpapatuloy tayo sa salita ng Panginoon. Pwede bang tayo'y yumuko at pumikit tayo? Dumapit tayo sa layakda ng kanyang salita bago tayo tumungo. Salita ng Diyos. Father God, kami ay nagpapasalamat po sa iyo. Napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa bawat isa. At kanina nung gumising kami, meron kaming sigla, meron kaming buhay, meron kaming hilinga na galing sa iyo. Tigit sa lahat, meron inspirasyon sa aming puso na kami ay manambahan sa iyo, pumunta sa church at makinig na yung salita, paglingkuran ka namin. Dahil ang araw ng linggo ay para sa iyo. Thank you, Father. Salamat sa mga pamasahe, salamat sa sasakyan, o Lord, sa pag-iingat mo sa bawat sila at nakarating kami dito na ligtas. Pati mga kasama kong taga-Pasig, salamat, Panginoon, sa patuloy na paggamit mo sa kanila at pagpapagamit din nila sa iyo. At pinasasalamatan ka namin at pinupuri. May mga teacher na nagtuturo ngayon, may mga musician, may MC kaming kasama, may driver, may projector operator, at ang bawat isa at ang mga Lord narito ay mga taga-Batangas ay narito sila. May you bless each and every one of us. Lord, as we approach your word, may you make us worthy, may you cleanse our hearts, our mind, our spirit, and may you fill us with your Holy Ghost, Father, sa aming mga kaluluwa. Tulungan mo kami at samahan mo po sa aming pagtungo sa iyong banal na salita. Papatuloy namin sa pag-aaral at pagtulong sa iyong lingkod na propeta. Pagpalain mo po ang umagang ito in the name of the Lord Jesus Christ, and everybody says, Amen. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Ayan, praise the Lord. Parang, wait na lang. Okay, sige. Ang topic natin is End Time Messenger. Iyan ay part 2. Sige, nasa part 2 tayo ng ating pag-aaral. Sige, next natin yan. End Time Messenger, napakahalaga na atin itong makita sa ating panahon. Right? Makilala dahil ang sabi ng binasa natin sa Amos, chapter 3, nung nakaraan, ay walang ibang sasabihin ang Panginoon, ang kanyang mga lihim ay sasabihin niya, kundi sa kanyang propeta. So, paano natin malalaman yon, yung sikreto ng Panginoon, kung hindi tayo naniniwala sa propeta? O kung naniniwala tayo sa propeta, pero ibang propeta yung napaniwalaan natin at sinusundan natin at pinapakinggan natin. Kaya napakahalaga na tayo ay kumikilala sa propeta ng Panginoon sa kanyang panahon. Can you say amen? Kung tayo ay nabuhay sa panahon ni Noah, at meron darating na dilubyo at paggulaw sa pamagitan ng tubig at baha, paano yan kung hindi natin kilala si Noah, o kung kilala natin si Noah ay hindi natin kinikilala bilang propeta ng Diyos? Siguro kasama na tayo sa mga nalulod ng panahon yun. Tama? Noong panahon ng mga Israelita, nung sila'y nasa kamay ng Egypt at sila'y pinahirapan, at nagsugo ang Panginoon para i-deliver o iligtas o palabasin ang kanyang mga anak na Israelita sa Ehipto at palabas doon sa Ehipto papunta sa ilang, ay kung nando tayo nabubuhay sa panahon niyan, pero hindi tayo naniwala kay Moises. O hindi ikaw, Moises, yung propeta. May ibang propeta. Di ba? Hindi tayo kasama sa inilabas doon ng panahon yun. Yes, amen? Ganon din sa panahon ngayon. No? Ang panahon ngayon ay nagsugo siya ng propeta dahil ang propetang ito ang maglalabas sa atin sa anumang mga maling doktrina at siyang magsasakdal naman sa atin sa pamagitan ng restoration ng lahat ng bagay ng kanyang salita at magdadala sa atin sa perfection at sa body change at sa rapture. Yung si amen? Pero kung hindi natin nakilala ang propeta, kanino tayo nakikinig, o ibang propeta na pinakinggan natin, hindi tayo na perfect,
Hindi tayo na-restore, hindi tayo na-itama ng katuruan ng salita ng Diyos, hindi tayo na-perfect, hindi tayo nagpalit ng katawan, naiwan tayo sa rapture at napahamak tayo. Okay, amen? So, napakalaga na ating nakikilala ang propeta ng Diyos kasi ang tinig ng propetang ito ng Diyos ay tinig ng Diyos. Walang ibang sasabihin ang propetang ito kundi yung sinasabi niya. Kaya pag nagsalita siya, iyon ay salita ng Diyos sa panahon niya, sa panahon mo. Sa ating panahon ay ito ang tinitingnan natin para pagsilip natin, pagtapos natin dito sa talakayan nito, titingin tayo sa Genesis, sa Exodus hanggang Revelation, titignan natin ang mga salita ng Panginoon based sa kung anong sinabi ng Diyos sa tao niya, propeta niya. Para tayo may sarili tayong puro-puro, may sarili tayong kaisipan, may sarili tayong pagkaunawa o pagkaintindi, based or interpretation, ay itatama natin sa sinabi ng propeta na itatama tayo at tayo ay nasa linya ng salita ng Diyos. Can you say amen? Yan. Kaya gusto ko pupunta sa ibang topic pero kailangan nating establish to. So this is part 2 ng End Time Messenger. Okay? Sige, next natin. Ang 5 comings of Elijah, ang ating topic, kung ginamit ng Panginoon si Elijah na Tishbite sa Biblia, ginamit niya ang Espiritu. Anong Espiritu? Ibig sabihin ito ay anointing. Are you with me? Anointing, ibig sabihin sa Tagalog, pagkapahid. Pagkapahid. Ibig sabihin ng anointing, kung meron siyang anumang nature niya, bawa, matapang siya, ibig sabihin, naninindigan niya sa salita ng Panginoon, anumang anointing yon. Praise the Lord. Tumatay yung salita ng Diyos, anumang anointing yon, ginamit ng Panginoon ng 5 beses. Okay? Unang ng Espiritu ni Elijah. Sige, tingnan natin yung 5 ito. Ang una ay, of course, ang propeta si Elijah. Okay? At pangalawa ay titignan natin ay dumating si Elisha at makikita natin yung si Elisha ay meron siyang pagkapahid ng espiritu ni Elijah. Okay? At ang sabi pa, ito ay naging double portion. Okay? So si Elisha yan, pero meron siyang espiritu ni Elijah. At pagkatapos niyan, makikita natin sa salita ng Panginoon, which is nakita rin natin nakaraan, dumating si John the Baptist. At ang salita ng Panginoon ay nagpapatunay na si John the Baptist ay merong espiritu ni Elijah. Diba? Elias. Binasa natin ng nakaraan. Pero titignan pa rin natin ngayon. At pang-apat, ito yung panahon natin ngayon. Which is William Marion Branham or si Brother Branham na may pahid ng espiritu ni Elijah. Pang-apat. At pang-5 ay merong pagdating sa pag-capture natin ay aalis ang biyaya sa ating mga hintil kasi meron lang 2, hintil lang at Hudyo. Pag hindi ka Hudyo, hintil ka. So hindi tayo Hudyo, ano tayo? Hintil. Umalis ang biyaya ng Panginoon sa mga Hudyo kasi tinanggihan ng mga Hudyo ang ating Panginoon. Pinapako siya sa krus. At narito ngayon ang biyaya ng Panginoon sa atin. Pero pag tayo nasakdan na at dumating na yung pag-agaw, ay aalisin na yung mga Gentile o irarapture na yung mga sumampalataya sa ating Panginoon at aalis na yung biyaya sa hintil, babalik na sa Hudyo. Pagbalik sa Hudyo ay yung salita, mensahe na pinaniniwalaan natin ngayon. Are you listening? Yan yung papakinggan ng mga Israelita ngayon sa Israel. Same message, same gospel, pero ang propeta nila ay merong espiritu ni Elijah at espiritu ni Moises. Hindi ang pangalan ng mga taong yun ay Elijah and Moses. Hindi. Meron silang espiritu ni Elijah and Moses. Hindi natin alam kung nag-i-exist, malamang nag-i-exist na sila ngayon. Hindi ko alam kung ilang taon sila o sino sila. Pero pag alis natin dito, ma-identify ng mga Israelita na yung espiritu ni Elijah and Moises nandun sa 2 taong yun. Pero wala na tayo dito. Kaya natitignan natin sa umaga nito. Sige, tignan natin yung first coming of the spirit of Elijah. Okay? Sige, next natin yan. Ang sabi sa 1 Kings verse 17, babasahin ko, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Isipin nyo, si Elijah kung paano siya magsalita. Hindi uulan. Nako, El Nino. Diba? Hindi uulan. See? Nang ilang taon, hindi hamog man, wala. Magkakaroon ng El Nino.
malibang sabihin ko. Yan si Elijah. Okay? So, nakikita natin yan. Pwede nyo basahin ang 1 Kings, 2 Kings patungkol sa buhay ni Elijah, kung paano ginamit ng Panginoon o pagkapahid ng Panginoon sa buhay ni Elijah. At marami pang iba, no? Pero hindi na natin titignan ng mga yon. At least malinaw na si Elijah ay propeta ng Panginoon. At ang Panginoon ay nalugod kay Elijah, praise the Lord, na ginamit ng Panginoon ang kanyang pahid, ang kanyang anointing o espiritu na lumubog kay Elijah, ginamit niya ng 5 beses. So sa pangalawa, ay tignan natin to, second coming of the spirit of Elijah, which is Elisha. Okay? Tignan natin yan. Ang sabi sa 1 Kings 17, verse 11, "And it came to pass, as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder, and Elijah went up by a whirlwind into heaven." Alam niyo ba na si Elijah hindi nakaranas ng pangatanan? Si Elijah ay kinuha ng chariot of fire ng mga tila magamistulang kabayo at inakyat sa kataasan, sa langit. At nawala na lang siya. Sa madaling salita, ni-rapture siya. Okay? Ni-rapture siya. So, kahit wala pang pangakong rapture noon, praise the Lord, sa panahon niya, ni-rapture na siya. So, sa sobrang lugod ng Panginoon sa kanya, hindi na siya pinaranas ng kamatayan. So, ayan ang sabi sa 17:11 ng 1 Kings. Sunod, sa verse 12, "And Elisha saw it." Nakita ni Elisha yung pag-alis ni Elijah. Okay? At kasi yan ang propeta niya sa panahon niya, no? So, si Elisha nakita niya to. And he cried, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more, and he took hold of his own clothes, and rent them into pieces." Sabi niya, ako, wala na akong propeta. Wala na si Prophet Elijah, wala na yung pastor ko. Parang ganyan. Kinuha na siya ng Panginoon. Nakita niya yung pag-alis ni Elijah. 13, "He took up also the mantle of Elijah." Kinuha niya yung balabal ni Elijah that fell from him and went back and stood by the bank of Jordan. So, may ibang topic tayo dito, pero ang topic lang natin, may ibang topic patungkol dito, pero ang titignan natin ngayon ay patungkol sa 5 espiritu ng pagkapahid ni Elijah. At 14, "And he," si Elisha ito, tuloy natin pagbasa, "And he," si Elisha, "took the mantle of Elijah that fell from him, and smote the water, and said, Where is the God of Elijah?" So itong mga panahong ito, ay hinahamon niya ang kanyang pananampalataya na kung anong nakita niya kay Elijah, ay yun hindi mapunta sa kanya. Kaya nung tinanong siya, anong gusto niya, ay sinabi niya yung double portion mo. Double portion ni Elijah. And mga kapatid, yan tumitibo sa ating Panginoon because meron din tayong Elijah sa panahon natin. Si Brother Branham. At ang pumunta sa bride ngayon at sa fivefold ministry ay yung double portion ng nakay Brother Branham. Praise the Lord. Is amen? At mas maraming hiwaga since ang mystery ay natapos na. Sabi sa Revelation 10:7, di ba? "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound," magsimula mag-preach yung seventh angel, magsimula mag-preach si Brother Branham. Praise the Lord. "And the mystery of God should be finished." Yung dating nakakubli, yung dating hiwaga, yung dating mystery, yung dating hindi maunawaan, tatapusin na ng Panginoon. Kaya yung hindi maunawaan, katapusan niya na, at ito'y kapanahonan na ng kaunawaan ng salita ng Panginoon. Pagbubukas. See? So, and Elisha took the mantle of Elijah that fell from him, and he smote the waters and said, Where is the Lord God of Elijah? And when si Elisha also had smitten the waters, they parted hither and thither, and Elisha went over. Nakita niya parang humati ito ng tubig. At nakita ito, merong nakakita dito, next natin. Nakita ito sa 15, "And when the sons of the prophets, which were to view at Jericho, saw him," yung mga anak ng propeta, ito yung mga minor prophets, nakita sa Jericho si Elisha. Sabi nila, "O ba, may kapangyarihan si Elisha. Parang si Elijah." Ito sabi niya, "The spirit of Elijah doth rest on Elisha." Umalis si Elijah, kinuha ng Panginoon, pero yung espiritu ni Elijah, nandito na ngayon kay Elisha. Ang sabi, ito ang patotoo, na kay Elisha na ngayon yung espiritu ni Elijah kasi gumagawa siya ng mga kapangyarihan at kababalaghan katulad ni Elijah.
So, yan nakita natin, second coming ng spirit ng pahid ni Elijah na punta kay Elisha. The spirit of Elijah that rest on Elisha, and they came to meet him and bowed themselves to the ground before, ano yan? Ito ba? Parang may karugtong pa yan. Before him. Yan. Okay. Next. Next. Third coming of the spirit of Elijah. Tignan natin to. Matthew 17, and his disciples asked him, saying, why then say the scribes that Elias, parang maliliit siya, no? Meron pa siya. Paliitin mo siguro, sis, yung part na yan para lang makita. Okay? So, ang sabi, sa Matthew 17, nandito na tayo sa third coming of Elijah, spirit of Elijah, which is, ito ay si John the Baptist. Tingnan natin sa Matthew. So, nakita nyo, kaibahan pag nag-aaral tayo sa salita ng Panginoon, no? This is a Bible study. Tayo nag-aaral, kaya tinitingnan natin ang bagay na ito dahil nice natin makita ang mga katotohanan ng bagay nito. And his disciples asked him, saying, why then say that scribes that Elias, spirit of Elijah yan, must first come? So, nagtanong yung mga disipulo ng Panginoon. Nandito ang kanyang mga disciple at nandiyan si Jesus Christ. Sabi ng mga disipulo, sabi sa Bible, Pastor, aming guro, si Jesus, Lord, sabi dun sa Bible ay, why then say the scribes that Elias, darating daw muna si Elias, spirit of Elijah. Darating daw muna bago yung wakas. Next natin, verse 11, sumagot si Jesus. And Jesus answered and said unto them, Elias, sabi niya, kasi, ano to ang tawag dito, ang tinatanong nilang Elias, ang nasa isip ng mga disipulo, ay yung Elias, nung Elias natin panahon. Kasi pagtas darating muna yung Elias sa panahon natin, bago dumating ang paghuhukom o ang destruction, meron munang propeta. Right? Ang tinatanong ng mga apostol, bakit ang sabi sa Bible ay may darating munang Elias bago yung paghuhukom, bago yung destruction ng mundo, bago mo siya wakasan, Panginoon, darating muna yung Elias. Sabi niya. Tapos, sumagot si Jesus, tama kayo. And Jesus answered and said unto them, medyo lumalayo ako kasi medyo nag-feedback dito, no? And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. Nakita nyo, ang Panginoon, nababasa ang pag-iisip nila. Okay, brother, no? Salamat. Nababasa ang pag-iisip nila. Sabi ni Jesus, alam ko, medyo nalilito tong mga apostol ko. Kasi, merong 5 comings ng Elijah. Ngayon, ang kala nila, isa lang. Tapos sabi nila, darating muna yung Elias, kasi isa lang O, pangalawa, kasi si Elias yun, yung una. Tapos may darating daw ng Elias, bago i-destruct yung mundo. So, ang sinasabi ng Elias, yung Elias natin ngayon, si Brother Branham, kaya the fourth, and Jesus answered and said unto them, Elias, which is the fourth spirit of Elijah, si Brother Branham, ang tinutukoy ng apostol sa isip nila. Darating muna yung Elias, Brother Branham yun. Bago, truly, sabi niya, truly shall first come. Darating muna si Elijah and restore all things. Next natin. Pagdating sa 12, but I say unto you, Next natin, 12. But I say unto you that Elias, tinutukoy lang si Elias, pero sinasabi ko siya, si Elias, pero tinutukoy ni Jesus ay yung third spirit of Elijah, which is, sino yan? John the Baptist. Parang sinasabi niya, tama, darating si Brother Branham at i-restore niya ang lahat ng bagay, pero, but I say unto you, na dumating na si Elias, at tinutukoy niya si John. Dumating na si John, is come already. Elias is come already and they knew him not. Hindi napagkilala ng mga tao na dumating na si Elias. Yung sinasabi sa Bible, dumating na, pero hindi nila napagkilala. Nakita niyo ba na napakalaki ng epekto ng pangako ng Panginoon, pinapangako ng Panginoon, tapos hindi mo nakita? Diba? Napakasaklat. Andiyan ang pangako ng Panginoon, inaabangan mo, pero dumaan na sa'yo, hindi mo nakita. At hindi mo napagkilala o hindi mo na-recognize na ito pala yung sinasabi ng Panginoon. See?
Kaya ang sabi niya, dumating na si Elias, hindi nila napagkilala. Pinapatay nga nila eh. Di ba? Hindi tinatanggap ng mga religious group. See? Sila, nakita niyo ang Panginoon na lang. Example, andito ang mga reliyosong tao. Saserdote, pariseo, at mga religious leader nandyan, nag-aabang sa Mesiya. Kasi, amen? Nag-aabang kay Jesus Christ. Pero nung dumating si Jesus Christ, pinanganak sa sabsaban, pinanganak doon sa mga baka, sa mga kambing, sa mga tupa, sa mga hayop. Hindi yan yun. Paano magiging hari ng mga hari yan? Nasa basurahan pinanganak. See? Dapat hinihintay namin yung nakakorona, umaapoy yung mga karwahe, nakakabayo, may carpet na kulay pula galing doon sa langit, bababa rito, yung mga yan. So unexpected. Dumating na pala, hindi nila alam. At pagdating sa dulo, tinanggihan nila, kaysa Lord, pinapatay nila. So, ayan si Jesus. Pero eto, ganun din kay John the Baptist. Merong salita na darating muna si Elias, which is si John the Baptist, na maghahanda ng daan ng ating Panginoon, pero hindi nila nakita. Ang sabi niya, Elias is come already and they knew him not. Karugtong, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of Man suffer of them. Kung paano lang tinanggihan si Elijah, si John the Baptist, ay ganoon din ang gagawin nila sa akin. Hindi nila ako kikinalanin, tatanggihan nila ako, ipapatay rin nila ako. Next, verse 13. Tingnan nyo, ang sabi ng disciple. Then, pakibasa na natin lahat ito. 1, 2, 3, go. Then, disciples understood the faith of the him of John the Baptist. Diba? Nalaman nila, ang tinutukoy ni Jesus na dumating na, hindi nila nakilala, tapos, ginawa na nila yung gusto nilang gawin doon sa Elijah na yun. Si John pala yung titukoy niya. See? So, nakita mo, yung tanong nila ay iba sa gusto nilang sagot. Tinatanong nila yung Elijah natin ngayon, ang fourth Elijah. Pero sabi ni Jesus, is tama, darating yung fourth Elijah bago yung wakas. Pero, yung third Elijah, dumating na, lumampas na, at hindi nila nakita, ginawa na nila. So, nakita nila, si John pala yung Elijah. Gets? Kuha? So, ang third Elijah ay sino yan? John the Baptist. Kasi may espiritu rin siya ni Elias. No. Sunod natin, Luke. Na natin to. Ito naman ay yung binasa natin nakaraan pero babalikan lang natin sumaglit ngayon. Ito ay may pangakong darating na Elias. Ngayon, kinakausap ng anghel ng Panginoon yung tatay ni John the Baptist. Ang sabi, pwede natin basahin lahat? Pwede? 1, 2, 3, go. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Okay. Sabi ng anghel, huwag kang mag-alala, Zacharias. No? Kasi, magkakaroon kayo ng anak. Okay? At ang anak nyo, ang ipapangalan nyo sa kanya ay, ano raw? John. So, ang anghel lang sabi nito. Okay? Sige. Next. 17. Tumalo na tayo. 13 yung binasa natin. Talo na tayo 17. And he, basahin natin, pero wag natin basahin yung kulay blue. Kasi blue, ako naglagay niya, no? Pwede natin basahin? 1, 2, 3, go. And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. So sabi ng anghel kay Zacarias, huwag ka mag-aalala, magkakaroon kayo ni Elizabeth, kayong dalawa, mag-asawa, magkakaroon kayo ng anak, at ipapangalan niyo sa kanya ay John. Ang pagdating sa 17, and he, etong John na to, shall go before him in spirit and power of Elias. Magkakaroon siya ng kapangyarihan at espiritu ni Elijah. So third coming ng espiritu ni Elijah ay kay Juan Bautista. At anong gagawin ni John the Baptist? Ang sabi, turn the hearts of the fathers to the children. O listen, anong ibig sabihin, Brother Micah, dyan, ng ipipihit daw o ipapanumbalik yung puso ng mga ama sa anak? Okay. Itong puntong ito, parating pa lang si Jesus. Amen? Kasi sabay naman si John, nung pinanganak si John, 6 months lang naman ang pagitan nila ni Jesus eh.
So halos magkaidaran sila. Right? So, pagdating nito ni Elias na to, ni John, ay ipapanumbalik daw niya yung puso ng mga magulang. Yung puso ng mga magulang, ang mga magulang na yon ay, kasi mula sa Genesis, Exodus, Leviticus, merong isa lang katuruan. Ang salita ng Panginoon, totoo. Pero habang dumadami ang relihiyon sa mga panahon yun, nagkakaiba-iba rin ng paniniwala. Kasi amen? Merong naniniwala sa Panginoon, merong hindi. Merong naniniwala sa, sinabi ko na kanina, ang Diyos ng baka, ang Diyos ng araw, ang Diyos ng tubig, whatever. So, ang sabi dito, ito raw si John the Baptist, which is may espiritu ni Elias, yung mga magulang, siyempre parang magulang na yun, magulang yun, di ba? Yung mga taong yun, ng mga sinaunang tao, ay ipipihit niya ang kanilang puso, pabalik, hearts of the fathers to the children. Okay? At ang kanilang mga anak dito, mga kapatid, pagdating ni Jesus Christ, sinong may kahawakan ng katuruan ng ating Panginoon? Ang mga disipulo. Amen? At ang mga disipulo ang may tunay na kapahayagan at tunay na katuruan pagkatapos ni Jesus. Amen? Ang ginawa ni John, sabi niya, ako'y naghahanda ng daan para sa pagdating ni Jesus. See? At pagdating ni Jesus, konting panahon lang, pagdating ng 33 years old niya, konting ministry lang, umalis na siya. Iniwan niya na sa mga apostol. Ipinanumbalik niya itong mga magulang na to, magsisi kayo, sabi niya. Magsisi kayong lahat, kayong mga makasalanan, at ihanda nyo ang daan ng pagdating ng Panginoon. Parang ang preaching ni John the Baptist dito, ay lahat ng tao ay tinuturo niya kay Jesus Christ. Yes, amen? Kaya sabi niya, ni ako mismo, hindi karapat-dapat na magtanggal ng kanyang pangyapak. Sabi niya. Tapos, hindi nga ako karapat-dapat na ako magbautismo sa kanya. Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan gawin niyo. Dahil ito ay kailangan ganapin. Praise the Lord, yung pagbautismo sa kanya. Pero, ang laman at tema ng kanyang pangaral ay ipanumbalik yung mga magulang na to, yung mga amak niyan, patungo sa katuruan ng mga children, which is, ang children that time is mga apostol. Kasi amen? Ibig sabihin, ang katuruan ay pinanunumbalik niya muli sa tama kay Kristo. Malinaw? So sabi, and he, which is John the Baptist, shall go before him in the spirit and power of Elias to turn the hearts of the father, yung mga matatanda sa panahon na yun, ibabalik sa katuruan ng mga bata, which is yung naging katuruan ng mga apostol. Okay? Kasi parating pa lang si Jesus, eto, dito kayo tumingin. Huwag kayo tumingin sa kung anong sinasamba nyo, kung anong mga ribulto, tumingin kayo kay Kristo. Praise the Lord. Kaya ipinihit niya itong mga tao. Kaya nagtatanong mga tao sa kanya eh. Kasi meron siyang matigas at makapangyarihang pangaral na siya ay tinatanong, sino ka ba? Ikaw ba yung Mesiya? Nakita nyo? Hindi siya tatanungin kung siya yung Mesiya kung hindi powerful ang kanyang espiritu at powerful ang kanyang pangaral. Kasi amen? Nagtataka sila, baka ito na yung Mesiyas? Sabi niya, hindi ako Mesiyas. Pero ako yung naghahanda ng daan para sa Mesiyas na yun. See? So, pinihit niya ang paniniwala, ang puso ng mga magulang sa anak. Okay? So, tinignan lang natin yung bagay niya. Next. Tuloy natin, 29. Tignan natin sa John. Ang sabi, the next day John seeth Jesus coming unto him and saith, behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Tinuro niya na, sabi niya, eto. Sabi niya, eto ang kordero ng Diyos, praise the Lord, na siyang maglilinis at mag-aalis ng lahat ng kasalanan ng buong mundo. See? So, tinuturo ni John the Baptist, lahat ay kay Jesus. Si Jesus ang Panginoon, si Jesus ang may dala ng lahat, si Jesus ang tutubos, si Jesus ang maglilinis ng ating mga kasalanan, kay Jesus tayong lahat. Parang ganyan ang katuruan ni John the Baptist. Okay? Okay. Malachi 4, 5, and 6. Behold, I will send you Elijah, spirit ng Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So may sabi ritong great and dreadful day kasi ang pag-alis natin ng bride ay wawakasan itong sanlibutan. Yes, amen? Ito'y susunugin ng Panginoon, lahat ng paghihiganti, lahat ng galit ng Panginoon, lahat ng mga may atraso sa inyo, hindi nyo na ipaghiganti, ipinagpaubayan nyo sa Panginoon. Pagdating ng great and dreadful day of the Lord, ibubuhos ng Panginoon at ipaghihiganti ang bawat isa sa inyo. Amen? Pero ang sabi niyan, bago dumating yung galit ng Panginoon yan, sa panahong yan, ay meron muna Elijah, which is spirit ng Elijah.
Okay? Pagdating ng 6, and he shall, number 1, pwede ba natin basahin? Basahin? Next natin. Okay? Pwede ba natin basahin number 6? Verse 6. 1, 2, 3, go. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. So, tinignan natin ito nakaraan, pero babanggitin lang natin ngayon. Yung number 1, turn the heart of the fathers to the children. Sino yan? Sinong gumawa yan? Si John the Baptist. Yes, amen? Pero yung number 2, and turn the hearts of the children to their fathers, hindi yan si John. Kasi yung number 2, ang gumawa niyan ay si Elijah, the prophet, which is Brother Branham. Okay? Next natin. 1 John, or John chapter 1, verse 19, and this is the record of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who art thou? Sino ka baga? Hindi namin maintindihan ikaw kasi ang tapang mo mangaral. At ang pangangaral mo ay may dalang kapangyarihan at lahat, praise the Lord, lahatak mo patungo sa itinuturo mo. Sino ka ba? So nagtanong na itong mga, nagtatanong kay John. See? Ito yung mga, nagtatanong kay John, ito yung mga disipulo ng mga saserdote, o ng mga Pariseo, Saduceo, mga religious leader ng time na yun. Pinapadala sa kanila, tanong nyo ngayon kung sino yung matapang na lalaki na yung galing sa bundok, pag bumababa, may mga balang pa yung balbas niya. Tapos, pero ang tindi ng pangalan niya, talagang may kapangyarihan, talagang kung sino siya. See? 20. And confess and denied not, but confess, I am not the Christ. Okay? Kasi, tanong, ikaw na ba si Jesus na, ikaw na ba yung Mesias na darating na hinihintay namin? Hindi ako yan. Hindi ako. Okay? Number, verse 21. And they asked him, what then? Art thou Elias? Ikaw ba yung Elias na, tinutukoy nila ditong Elias? Yung fourth spirit of Elijah. Yung Elijah natin ngayon, which is si Brother Branham. Ikaw na ba yung Elijah bago wakasan yung mundo? Parang ganyan. And they asked him, what then? Art thou Elias? And he said, I am not. Art thou the prophet? And he answered, no. Kaya, kung makita, nilagyan ko kasi ng the fourth spirit of Elijah. Sino yung fourth spirit kanina binasa natin? Brother Branham. Kasi yung Elias, dyan nakakalito eh. Yung Elias ba to, yung pangatlo, yung pang-apat, hindi rin kasi nila alam. Basta alam lang nila Elias. Kaya sabi nila, ikaw ba yung Elias? Pero talaga, actually, siya naman talaga yung Elias, pero third Elias. Nagigets? Okay? Kaya ang topic natin ngayon, para hindi tayo maguluhan dito, ay 5 comings of the spirit of Elijah. Para magpwesto natin na maayos kung ano-ano ba yung mga Elias na to. Kasi, isipin mo, and they asked him, what then? Art thou Elias? Sabi niya, I am not. But I am not. Sabi nga siya yung Elias. Kasi, alam ni John the Baptist na yung nasa utak nilang Elijah is si Branham, which is fourth. Hindi ako yan. Sabi niya. Ikaw ba si yung propeta? He answered, no. Next. Sino ka ba? 22. Then said they unto him, who art thou? Sino ka ba? Kung hindi ka si Elias, hindi ikaw si Elias. O ikaw ba yung Mesiya? Hindi ka, ikaw ba yung propeta? Hindi. Sino ka ba? Then said they unto him, who art thou? That we may give an answer to them that sent us. Wala kaming naisasagot sa nagsugo sa amin. Sino ba nagsugo sa'yo? Yung mga Pariseo, mga Saduceo, sinugo kami nito para tanungin ka raw namin. Ano pang isasagot namin sa mga nagsugo sa amin? Kita nyo? Sulugo yan sa kanila kasi, tanungin nyo nga kung sino yun. Nakikiisyoso rin yung mga religious leader kasi nabubulabog na sila dahil sa kapangyarihan ng pangaral ni John the Baptist. Tanungin nyo nga, baka yan na yung Mesias na darating. Hindi ako yan. Siya ba yung Elias? Hindi. Kasi for Elias yung tiyatanong lang. That we may give an answer to them that sent us, what sayest thou of thyself? Ngayon, sino ka? Kung hindi ikaw si Elias, hindi ikaw yung propeta, hindi ikaw yung Isaias, na darating, sino ka? Next. Tingnan natin ang sagot niya. Pwede ba natin basahin? Okay? John chapter 1 verse 23. Ready? Go. He said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. Ako yung tinig na sumisigaw doon sa ilang na iayos nyo ang daan ng Panginoon. Kasi paparating niya siya, ihanda nyo ang inyong mga puso, ihanda nyo ang inyong mga sarili, at huwag kayong tumingin sa akin, kundi tumingin kayo sa kasunod ng sa akin. Siya yung mas dakila sa ating lahat. Sabi niya, kay Jesus niya tinutukoy,
kagaya ng sinabi ni Propeta Isaiah sa Old Testament. O, basahin natin. Ano ba sinabi ni Isaiah? Isaiah 40 verse 3. Next. Ito yung sabi sa Old Testament. Pwede ba natin basahin sinabi ni Isaiah sa Old Testament? Ready? Go. The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Sinulat na ni Isaiah 100 years back. Yung patungkol kay Elijah na to, na si John the Baptist, at ito'y tumutukoy kay Elijah, which is John the Baptist. Nakita niyo kung gaano kahalaga na makita ng bride kung ano ang nasusulat na propesiya para sa kanya. Yes, amen? Si John, dumating siya, alam niya kung anong pinufulfill niya. Alam niya, syempre, wala pa namang New Testament noon, di ba? Yes, amen? Babasahin lang nila Old Testament nila John the Baptist. Nagbabasa si John the Baptist ng Bible. Pagbasa niya ng Bible, nakita niya yung Isaiah 40 verse 3. The voice of him that cried in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Make straight in the desert highway for our God. Gumawa ka ng daan. Praise the Lord. At nakikita ni John the Baptist at may nangusap sa kanyang puso ang sabi, ikaw yan. At meron kang pagkapahid ni Elias, ni Elijah. At gagawin mo yan para ihanda-daan ng Panginoon. Kasi, kaya tinan mo, make straight in the desert a highway for our God. Kumbaga, isipin mo, para ka nagpagawa ng isang malaking highway para dadaanan ng Jesus. Kasi, amen? So, ganun ang ginawa ni John the Baptist sa spiritual. See? So, malinaw. At pagkatapos sa Malakay 3, behold, I will send my messenger. Sige. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom ye seek, you shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in, behold, he shall come, saith the Lord of hosts. So itong verse na ito ay tumutukol kay John the Baptist, na siyang naghanda ng daan ng ating Panginoon. Okay? Matthew 11. Tignan natin to. Ang sabi dito, verse 10, for this is he of whom it is written, which is Malachi 3:1, behold, I will send thy messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Yan yung pinasa natin kanina lang, bago ito. 13, for all the prophets and the law prophesied until John. Verse 14, and if you will receive it, this is Elias, which was for to come. So malinaw, na si John the Baptist ay siya rin Elias na darating, pero siya ay third Elijah. Okay? So naunawaan ba? Sino yung unang Elijah? Si Elijah. Yung pangalawang Elijah? Elisha. Yung pangatlong Elijah? John the Baptist. Very good. Talagang tamang nakikinig kahit brown out, ha? Hindi naman brown out, di ba? Okay. Tignan natin to, the forthcoming of Elijah. So, okay lang, kasi tayo nag-Bible study at tayo ay teaching, no? Dalawa yan, yung sinabi natin nakaraan, preaching at saka teaching. So, preaching is to encourage us, strengthen us, and pukawin ang ating puso, damdamin, sawayin tayo. Kung may kailangan tayong ituwid sa Panginoon, yan ay preaching. Pero pag ang teaching ay tinuturuan tayo para tayo ma-establish sa mga salita ng Panginoon. Okay? So, kailangan natin to. Sa mga susunod na pag-uusapan natin, ay loobin ng Panginoon ay dito tayo nakasalig sa bibig ng Panginoon, which is ang kanyang propeta. Okay? Para hindi tayo kanya-kanyang opinion, susunod, dadaanin natin yung mga susunod na pag-aaralan natin dito nakahango sa tinig ng Diyos sa kanyang propeta. Okay? Fourth coming of the spirit of Elijah. Are you ready? Okay, sige, next. Alam natin itong verse na to. Pwede ba nating basahin? 1, 2, 3, go. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Ito yung pangako talaga ng Panginoon na sinasabi niya, bago ko hukuman, hatulan ang mga masasama at ang mundo, may isusugo muna akong propeta. Kasi bago ang judgment, propeta muna. Tama? Yan yung sign, yan yung tanda, bago yung paghatol. Okay? So, Spirit of Elijah na naman. Verse 6, and he shall turn the heart of the fathers to the children. Ginawa na yan dyan. Number 2, the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a force. Wala pang gumagawa ng number 2. The heart of the children to their fathers, maliban kay Branham. Okay? Hindi yan ginawa ni
John. Okay. Brother Micah, ano naman ibig sabihin ng turn the heart of the children to their fathers, yung number 2? Ang ibig sabihin naman yan, mga kapatid, kung si John the Baptist, dumating siya ng time na yon at itinuro niya yung mga tao sa katuruan ni Jesus. Amen? Binalik niya sila. Nakaliyan, ito ang tama. Tumingin kayo kay Jesus. Tumingin kayo kay Kristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang Diyos na nasa katawang tao. Amen? Na parehang Diyos, hindi maraming Diyos, iisa ang Diyos. Narito siya ngayon bilang Son of Man. By the way, merong 3 pagdating ang ating Panginoon. Una, Son of Man. Pangalawa, Son of God. Pangatlo, Son of David. Okay? Ang Son of Man, yung sinabi ko sa inyo nung una, nung nakarang linggo, Son of Man, anak ng tao. Okay? Anak ng tao, si Jesus. Di ba? Diyos na nasa laman. Okay? Son of Man, anong ginaganap niya? Ang ginaganap niya yung ministry ng bilang isang propeta. Kaya siya tinawag na propeta ng mga propeta. Are you with me? Okay? Son of Man, propeta, at Diyos na nasa katawang tao. Son of Man, prophet. Pangalawa is Son of God. Ano yung Son of God? Nasa inyong yan, prophet, priest, and king. Son of Man, Son of God, Son of David. Prophet, priest, king. So yung Son of God naman, ang Panginoon, nung siya'y tinako sa krus, pagtaas siya yung sa krus, nagpakita sa mga disipulo niya, kailangan na po umalis. Okay? At makikita niyo ang anak ng tao na akyat sa alapaap, etc., etc., bakit sa langit. Ngayon, bumalik siya. Ano na siya bumalik ngayon? Nandito pa rin ang ating Panginoon, pero hindi na sa anak man. Hindi na sa anak ng, hindi na sa laman, sa flesh. Kundi sa inyo na, Spirito. Holy Spirit. Ano yan? Priest. Okay? Sacerdote. Siya'y nakakaalam ng mga puso natin. Nararamdaman niya. Nasaktan kayo? Alam ng Panginoon yan. Kasi naging tao ako, nasaktan din ako. At sinaktan talaga nila ako, hindi ng puso at damdamin. Talagang pinatay nila ako. So yan ang ministry ng Panginoon yun. Hindi na siya Son of Man, hindi na siya propeta, kundi Son of God, priesthood. Okay? Ang pangatlo, Son of David. Son of David, pag bumalik ang Panginoon, praise the Lord, siya'y tatawagin Son of David. Para, praise the Lord, kasama tayo, so kinuha tayo ng Panginoon, baba siya, praise the Lord, kasama tayo. Kukuman na itong mundong ito. Praise the Lord, ano na yun? Son of David. Ano na yun, mga kapatid? Hindi na prophet, hindi na priest, ano na yan? Hari. Hari na siya. Kasama niya ang kanyang reyna. Kasi amen, tayo yung reyna niya. Praise the Lord. So, Son of God, Son of Man, Son of God, and then Son of David. Ito, balik tayo dito. Si John the Baptist, balik niya yung mga puso ng mga magulang ngayon sa mga anak. Which is, tinuro niya kay Jesus, at ang pag-alis ni Jesus, ang umawag na ng katuruan niya, ay mga apostol. Yes, amen. Pero ngayong panahon na to, turn the hearts of the children to their fathers. Tayo na yung mga children, di ba? Yes, amen. Tayo na yung children dito, at yung father dito ay sino na? Yung mga apostol na. Yes, amen. So, ipapalumbalik nitong Elijah na to, which is yung 4th Elijah, which is si Brother Branham, ibabalik niya ang katuruan. Kasi after ng apostle, yung sinabi ko sa inyo na nakaraang linggo, ay dumating yung itawag na Nicene Council. Nandiyan yan sa history. Nasa history yan, Nicene Council, na itinatag nila, simula ngayon, gagawin natin marami ang Diyos. Okay? Pagtapos ng apostol, libo-libong taon na, o daang-daang taon na yung nakalipas. Di ba? Pagdating ng daang-daang panahon, wala na ulit yung tunay na katuruan ng mga apostol. Kasi amen? Gumagawa na ulit sila ng sarili ng paniniwala, interpretasyon. Kaya nagkaroon ngayon ng Trinity. Kasi yan tinatag ng Nicene Council. Okay? So ngayon, dumating yung Elijah sa panahon natin, which is Brother Branham, ay ibinalik niya ang puso ng mga anak pabalik sa mga magulang katuruan ng mga apostol. Kasi amen? Kaya umalis siya, na iniwan niya yung salita ng Diyos, andyan yung mga preaching ng prophet ng pagbabalik. At yung tawag na pagpapanauli, restoration of all things. Pagpapanauli ng lahat ng bagay. Kasi ang lahat ng bagay dito ay pagpapanauli ng lahat ng salita ng Panginoon, original salita ng Panginoon, na dinagdagan at binawasan, ngayon ibinalik nitong Elijah na to, which is si Brother Branham.
Hindi ang ginawa ni John the Baptist. Ang ginawa niya ay binalik niya yung puso ng mga magulang sa mga anak. At si Brother Branham naman, binalik niya yung puso ng mga anak pabalik sa mga magulang, which is ang katuruan ng mga apostol. Naunawaan? Naunawaan itong turning na to, yung dalawa na yan. Okay? Yung una, si John ang gumawa. At sa pangalawa, si Brother Branham, tayo yung mga anak, binabalik sa tunay na turuan ng salita ng Diyos, which is ang katuruan ng mga apostol. Okay. Kailangan ko lang i-labor yung mga ilang part na yan para ay nauunawaan natin. Verse 10. Matthew 17, verse 10, and his disciple asked him, saying, why then say that the scribes that Elias must first come? Binasa na pala natin ito kanina. Sabi mo, darating muna si Elijah. Verse 11, and Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come. Pero darating nga si Brother Branham bago siya muna darating and restore all things, which is si Brother Branham yan, magre-restore ng lahat ng bagay. See? And Acts 3:20 verse 21. 20 ang sabi, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si, sino? Jesus. 21, na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinilita ng Diyos sa pamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. So may sinasabi dito sa verse 21 ng Acts chapter 3 na merong kailangang pagpapanauli ng lahat ng bagay. Ayan mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. Kasi mga kapatid, sa dagal ng panahon na nangyari, ay lahat ng bagay na ito ng katotohanan ay sumabog. May sariling kaunawaan, may sariling katuruan, magkaroon ng Baptist, Methodist, Presbyterian, Katoliko, nagkaroon ng maraming mga Christian, iba-iba, meron pa Iglesia ni Cristo, may dating daan, dumami na, may Muslim pa, may Judaism pa, may Salon at iba pa. See? Pero dumating, ang sabi dito, na sinalita ng Diyos sa pamagitan ng bibig ng kanyang banal na propeta, buhat pa ng una. Mga kapatid, hindi ka pwedeng ma-restore sa tunay na katuruan ng Diyos kung walang propeta. Huwag kang umasa sa sarili mong kapahigan na mauunawaan mo ang lahat ng bagay ng original truth na mga naiwala at sumabog ng walang propeta. Never. Kasi babalik tayo, Amos 3:7, hindi niya sasabihin ang kanyang sikreto maliban sa kanyang likod na propeta. Hindi, magaling. Kasi galing ko naman si Brother Branham eh. Basador din ako ng Bible at saka marami ako naunawaan. No, never. Sa propeta lang. Okay? So, ito pagsasauli nito, kailangan merong propeta at kailangan merong pagsasauli. Kasi bakit? Hindi na sumabog na lahat ng bagay ng mga katuruan ng ating Panginoon. Kaya dumating na ang babae, ay pwede na manguna. Ang babae, sino nagturo ng ang kababaihan ay turuan ng kabanalan? Si Branham na. See? Wala kang makikita nagturo ngayon. Na-adapt yan ng mga Pentecostal. Pero pati ibang karamihan sa Pentecostal ngayon, hindi na rin. No? Walang kabanalan. Pero isa lang ang nagbalik sa lahat ng katotohanan. Maliban lang kay Brother Branham. Kaya na tunay na propeta ng ating Panginoon. Pwede ba natin palpakan ng Panginoon dyan? Gusto kayo naman pasalamat na makita natin yan sa ating panahon. Kasi natin nag-aaralan natin ito. Dahil lahat ng mga bagay yan, pag-aaralan natin sa sunod yung mother of harlots kung lulobin ng Panginoon. Titingnan natin sa salita ng Panginoon. Pero natin, isa-isa lang kung anong ang kalooban ng Panginoon. Pero makikita natin na nanganak yan. Alam niyo, lahat ng mga iglesia na yan na naggagawain ngayon, galing lang sa kanilang inang patutol, which is Katoliko. Hindi, may mga Christian din dyan, may mahaba rin ng buhok. Makita mo, Trinitarian. Makita mo, oneness. Makita mo, dalawa ang Diyos. Hindi sila tumama, hindi naka-bullseye. Bakit? Galing yan dun sa inang patutol, which is ang Katoliko. Kaya mga kapatid, napakapalad natin na tayo ipinagbalik sa isinauling based on na katotohanan, which is dahil sa propeta. Next, the verse that we read is a further vindication of the truth that there would have to be a future Elijah ministry to bring the complete restoration. So meron talagang paparating na Elijah, na ministry ng Elijah na magpapanauli ng lahat ng bagay. Okay? Walang ibang gumawa niyan. At kahit yung mga sikat na mga ministry rin,
Billy Graham, Oral Roberts, A.A. Allen, at marami pang iba, walang katulad ng ginawa ng ministry ni Brother Branham. Okay? We are persuaded by the word that at the time of the second coming of Jesus Christ, before the great and dreadful day of the Lord, an Elijah-type ministry is to rise on the scene and restore all things. Praise the Lord. Kaya, eto, umpisa to ng pag-aaral natin ng restoration of all things. Inuuna lang natin sa prophet, pero after natin ma-establish ang prophet, ibabalik natin lahat ng nakakaligaw, nakakalitong katuruan dahil dito sa propeta. Okay? Dahil siya ay bibig ng Diyos. At yung sinasabi niya, hindi sariling kanya, kundi salita ng Diyos. Okay? Next. Restoration of all things. The restoration will only come through the ministry of the seventh angel messenger, which is Revelation 10:7. Wala nang iba. In Revelation 10:7 is, when all the mysteries of God should be finished. Kaya ang sinabi ko kanina, yung mystery, ano yun? Hindi pagkaunawa. Yung mystery ay yung pagpupubli. Yung mystery ay yung nakakalito. Pero sabi niya, the mystery of God should be finished. Yung hindi pagkaunawa, yung hindi maintindihan, i-finish na. Tatapusin na. Pag natapos na yung hindi kaunawaan, ano na mangyayari? Meron ng kaunawaan. Yung dating nakasarado, meron ng pagbubukas. Yung dating nakatago, dating naka-veil, magkakaroon na ng unveiling. Magkakaroon ng unfolding. This seventh messenger will be an earthly prophet who is set to appear during the seventh church age of Laodicea. That is Brother Branham. Next, Revelation 10:7. Ang sabi dito ay, but in the days of the voice of the seventh angel. Makita nyo, napakainam at napakahalaga na ating mapagtanto at ating ma-recognize yung voice. Are you listening? Voice. But in the days of the voice of Brother Branham. That's Brother Branham. Pag dumating yung tinig niya, kaya napakahalaga tayo nagbabasa ng mga sermon ng prophet. Tayo nakikinig ng sermon ng prophet. Kilala natin ang prophet, kilala natin ang mensahe niya. Kasi but in the days of the voice of the seventh angel, which is Brother Branham, when he shall begin to preach or to sound, magsimula ko siyang marinig. Based on the nangangaral, the mystery of God should be finished. Dumating ang propeta, narinig mo ang voice, pero hindi mo binabasa, hindi mo pinapakinggan. Paano marireveal sa yung mystery? Paano matatapos yung hiwaga? Diba? Paano matatapos yung kamangmangan? Tatapusin nga yan yung kamangmangan, kaya napakahalaga ng voice, dahil yung voice, ayun ang Panginoon. Praise the Lord. Natinig na lumabas sa mga preaching of Branham, as he had declared to his servants, the prophets. Next, tignan natin tong fifth coming of Elijah. Mabilis lang tayo ngayon, mga kapatid. Ha? Mabilis lang tayo ngayon para lagi tayo namang matagal. Kaya mabilis naman yan. Fifth coming of Elijah. Okay. Revelation 11. So ano ulit? 5 coming ng Elijah. Ano yung number 1? Elijah. Pangalawang spirit ni Elijah, sino? Elisha. Pangatlong spirit ni Elijah, John the Baptist. Pang-apat na spirit ni Elijah, William Branham. Brother Branham. Okay, tingnan natin itong pang-5. And I will, basahin natin. Huwag niyong basahin yung blue. Sinulat ko yung blue. Okay? 1, 2, 3. Teka lang, Revelation 11 verse 3. Ready, go. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,203 days, clothed in sackcloth. May sinasabi sa Revelation 11 na meron pa na bibigyan daw niya ng power, ng kapangyarihan. Yung dalawa niya, dalawang witness niya, dalawang lingkod niya. Ano yan? Yung dalawa na yan ay merong espiritu ni Moises and Elijah. Okay? And they shall prophesy 1,203 days, clothed in sackcloth. Ayan, 3.5 years. Okay? Wala na dapat tayo dito yan. Nasa langit na tayo yan. Kasi pagka-rapture ng bride, lalabas na itong dalawang to. Pero yung isa dyan, merong espiritu naman ni Elijah. Okay? See, ano na to? Wala na dito ang biyaya sa mga hintil kasi umalis na tayo at lilipat na, babalik sa mga Israel, sa Israelita, at mga ngaral na itong dalawang to. Ang ipapangaral nila, yung pinapakinggan natin ngayon. Yes, amen? Praise the Lord. Yan. Nakatotohanan. Kailangan din sila maibalik. Next. 11 verse 4 ng Revelation. These are the 2 olive trees and the 2 candlesticks standing before the God of the earth. Okay. Ayan daw dalawang candlestick, dalawang olive trees.
Next, verse 5. Verse 5. Okay. And if any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth and devoured their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. At hindi, pinoprotektahan ng Panginoon yung dalawang lingkod niyan to. Makita niyo sa lahat ng panahon, since Genesis, Noah, Moses, Elijah, puro isa lang ang lingkod ng Panginoon propeta. Di ba? Puro isa lang. Pero pagdating dito sa dulo, pag na-rapture na tayo, dalawa ang gagamitin niya. Okay? Lahat lang yan, puro isa lang yan. Pero pag alis natin, gumamit siya ng dalawa. Kapangyarihan. Eh, gusto niya yung espiritu ng Elijah, ginamit niya pa. See? Okay, next. Tignan natin to. 6. O, tignan niyo to. Pwede ba basahin natin? O, sige Huwag niyo basahin. O, sige. This time, basahin niyo yung blue. Okay? Basahin niyo yung blue na sinulat natin. Revelation 11 verse 6. Ready? Go. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy, which is spirit of Elijah, and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues as often as they will. Spirit of Moses. Oh, unang-unang verse na binasa natin kanina, yung pagtayo ko. Unang-unang verse, anong binasa natin patungkol kay Elijah? Sabi niya, hindi uulan, malibang sabihin ko. Diba? Sabi niya, o tignan niyo to. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy. Sinong gumawa niyan? Spirit ni Elijah yan. Biruin mo, pagdating ng taong ito, hindi ko alala kung sino to, kasi nasa langit na tayo niyan. Hindi natin kilala kung sino yan. Basta Hudyo yan. Hindi raw uulan, malibang sabihin niya, ay, Espiritu ni Elijah. Si Elijah gumawa niyan eh. Ginawa pa ni Moises yun? Yeah? Si Joshua, nagpahinto ng araw habang naglalaban. Pero hindi siya yung, hindi uulan, pag malibang sabihin ko, walang gumawa yan. Si Elijah lang. Ayun na naman. May nagsasalita, the power, these have power, ito kasi yung binabasa natin yung sinasabing two olive trees, yung binasa natin kanina. Diba? Na may kapangyarihan na dalawang witnesses. Ngayon, sinasabi rito na may power daw siya na i-shut. Kumbaga, isarado yung langit, walang lalaglag na ulan, malibang sabihin niya. So, Spirit of Elijah, they have power over waters to turn them to blood. Sinong propeta yan? Na yung tubig, ginawang dugo. Moses. Diba? Sabi ni Moses, palabasin mo na kami dito sa Egypto. Pag di mo kami pinalabas, lahat dyan sa nawasa sa shower mo sa banyo. May shower na balon. At dyan sa mga gripo mo, dyan sa swimming pool mo, sa mga resort mo, lahat ng tubig niya magiging dugo. Wala akong pake. Di kayo lalabas. At trabaho kayo dito, alipin namin kayo. O sige, sabi mo yan bukas, kulay-pula na yung mga tubig niyo. At kuha ng gising ng parao, kuha ng tubig dun sa may niya sa rep. Inaano ko lang, kinikwento ko lang dito sa panahon. Ako sa rep, yung tubig. Bakit kulay-pula to? Dugo. Kapainit ng tubig, magkakape. Tatak, Nescafe. Nescafe yan, 3-in-1. Gusto ko may choco. Okay, kulay-pula, yung mainit tubig. Ano nangyari? Saan may puting tubig? Ano to sa mineral water. Pagpunta na bumili mineral water, kulay-pula pa rin, kulay-pula. See? Sino gumawa nun? Si Moises. Kasi ayaw mong palabasin yung bayan ng Israel, lahat ng tubig gagawin kong dugo. Pagdating dito, eto ring taong to, sa two witnesses daw niya, gumagawa ng tubig, ginagawang dugo. Sino may espiritu niya? Di si Moises. See? Praise the Lord. And to smite the earth with the plagues. O sino rin nagpadala ng mga salot? Sinong propeta yan? O di si Moises din. Ayaw mo pa rin palabasin yung bayan ng Israel. Uulan ng palaka. Ay, tama yung langaw at saka lamok. Naging puro palaka. Yung tatalon, natutulog ka na. Tumatalong pa dyan sa mukha mo. Dami ng palaka. See? Ang daming puro salot. Then, as often as they will. Bawat sabihin nila, magkakaroon. Pag gusto na itong magkaroon nun, magkakaroon. Dumami yung ahas. Dumami yung buhay. Sabi, buhay. Ubo siguro tao pagkakainin. So, salot Mala Moises So, Moises and Elijah. Okay? Natututo ba tayo? Pwede natin palakpakan ng Panginoon. Okay? So, ayan yung 5 comings of Elijah. Okay? Ulit-ulit. Ang una, Spirit of Elijah ay si
Kabisado niya. Pangalawang spirit ni Elijah? Elisha. Pangatlong spirit ni Elijah? John the Baptist. Pang-apat na spirit ni Elijah? Brother Branham. Pang-limang spirit ni Elijah? Hindi yung Elijah and Moises. Okay? Natin alam itong pangalan eh. Pagka naiwan kayo dito, malaman yung pangalan. Makikita yun sa YouTube yan, tsaka sa balita. Huwag kayong paiwan. Okay? Kayong paiwan. Na-establish tayo sa propeta ng panahon. Huwag kayong makinig sa kung sino-sinong vlogger, sino man yan nagsasabi patungkol sa ganito sa Bible, sa propeta ng Diyos. Doon tayo sigurado. Okay? Now, tignan lang natin ito saglit. As it was in the days of Noah. Next. As it was in the days of Noah. Luke 17:26. Pwede ba natin basahin? Malapit na tayo matapos. Okay, maganda. 1, 2, 3, go. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. Okay. So, meron kasi Son of Man ministry. Pag plinay ba natin, Brother Chad, yung tutulog kaya? Yan? Tutulog naman? Pero, papanood lang naman ako ng pagdulog. Pero hindi pa ngayon. Nakaready naman na. Sige. Okay. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. So, anong sinasabi dito? Pinapabalik tayo sa Genesis. Kung anong merong kondisyon sa panahon ni Noe. Kasi sa panahon ni Noe ay lalabas daw ulit yung Son of Man. Son of Man, isang beses lumabas si Jesus sa anyong tao bago yung dumating siya dito sa lupa ay sa panahon ni Abraham. Okay? Dumating siya sa panahon ni Abraham na nakita ni Abraham, di ba? Pagtingin ni Abraham, tatlo yung nakita niya, pero yung nasa gitna sabi niya, My Lord, alam niya, ang Panginoon yung nasa gitna. Yung dalawa, anghel yun. Okay? Sabi niya, tapos sabi niya, gantong panahon, next year, magbubuntis si Sarah. Okay? Nakita nyo, iyon ay hindi tao. Are you listening? Iyon ay hindi tao, kundi iyon ay Diyos na gumamit ng flesh at pinuntahan niya para siya magpakita kay Abraham. Are you listening? Nagpakita ang Diyos sa anyong tao bago siya dumating din sa lupa na sa anyo ni Jesus. Okay? Nagpakita siya. At anong ginagawa nitong Son of Man na to? Son of Man, tao ha? Tao, nasa flesh. Son of Man. At anong ginagawa ng tao na to? Pag dumarating si Jesus na nasa anyo ng laman, ang ginagawa niya, alam niya kung ano yung laman ng puso. Nung nandun si Jesus sa woman at the well, di ba? Nakatapat niya yung babae, sabi niya, alam mo ba na merong tubig, uminom ka nito, mauuhaw ka pa rin. Pero ako, meron akong tubig na pag uminom ka, hindi ka na mauuhaw kahit kailan. Okay, hindi niya na. Saan yan? Gusto ko yung tubig niya, parang nila ako iinom. Sabi niya, ilan ba yung asawa mo ngayon? Wala akong asawa. Ama, sabi mo, wala kang asawa. Kasi, ang ani mo na ngayon, hindi pa rin asawa, kasi puro kabit mo. Nagbabasa itong Samaritana na to ng Bible. Teka, wait lang. Meron ako nasi-sense. Sabi sa Bible, pag dumating daw ang Mesiyas, sasabihin niya lahat ng bagay. Lahat ng sikreto ng puso niyo, sabi niya, ikaw ba yung Mesaya? Yung nagsasalita sa iyo, ay ako na. Tapos tumakbo yung babae, pinatutuo niya, dumating na yung Mesaya, sinabi niya sa akin lahat ng bagay. So nakita niyo, yun yung isa sa karakteristik ng Son of Man. Ngayon, balik tayo kay Abraham. Dumating yung Son of Man. Sa gantong oras, Abraham, magkakaroon kayo ng anak ni Sarah. Si Sarah, nasa loob, nasa kabila. Doon. Arap nandiyan sa loob. Tawa si Sarah. Hindi naman siya po, Hindi naman gano'n eh. Parang, yung tawag lang hamak ka. Pubuntis pa ba ako? Like, hello, 90 years old na ako. Diba? 90 years old na ako. Yung asawa ko, 100. Parang ganyan. So, hindi na ako magkakasawa. Tapos, sinabi nitong kaharap ni Abraham, yung asawa mo sa loob, si Sarah, nagtumawa siya. Parang sinasabi ng Panginoon, ang Panginoon mismo to, na hinahamak niya yung salita ko. Sabi niya, yung salita ko, hindi ko kayang tuparin. Tinawanan ako ni Sarah. Kasi kung tumawa siya, tumatawa siya, hindi. Hinamak niya ang Panginoon. At hinamak ni Sarah, yung salita ng Panginoon na narinig niya, ako magkakanak pa? Posible yun. Panginoon, sabi niya, walang imposible sa akin. Dapat diyan si Sarah, mamatay na. Pero hindi pinatay ng Panginoon si Sarah dahil kay Abraham. Tinawag ni Abraham, Sarah,
Sabi ng Panginoon, nagtawa ka raw. So sinabi niya na magkakaanak ka. Hindi ako nagtawa. See? Oh, anong ginagawa ng anak ng tao? Inalalaman yung haka ng puso ng tao. Okay? Ngayon, ang sabi dito, balikan natin itong verse na to. As it was in the days of Noah, so shall it also be also in the days of the Son of Man. Pagdating daw ng panahon ni Noah, ganun ulit yung anak ng tao. Ano tong anak ng tao? Nakakaalam ulit ng puso ng tao. Okay? Puntahan muna natin, ano ba yung sitwasyon o yung sitwasyon sa panahon ni Noah. Tingnan natin. Next. Bago tayo matapos. Okay? Pwede ba natin, ako na magbabasa. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage. Ano yan? Sign of the end time. Okay? Umiinom sila, nag-aasawa sila, okay? Until the day that Noah entered into the ark and the flood came and destroyed them all. Ano yan? Bago raw yung destruction, ibig sabihin, end of the world. Are you listening to me? Natatapos na tayo. Bago wakasan tong mundo at hatulan tong mundo, ang ginagawa raw ng mga tao, nag-aasawa sila, kumakain, umiinom, nagbibuild. Nagtatayo sila ng mga bahay nila bago yung destruction. Next. 28. Likewise, also, as it was in the days of Lot, ang panahon ni Lot, panahon ni Abraham, doon din yan sa Genesis, they did eat, they did drink, they bought, they sold, they planted, they built. Ano yan? Signs of the end time. Nandiyan na ba tayo sa panahon ngayon? Tayo rin naman ay kumakain, tayo umiinom, tayo bumibili, nagbibenta rin tayo, gusto yung magnegosyo, nagtatalim tayo, nagpapatayo tayo ng bahay, may mga nagpapatayo ng building, may mga nagpapatayo ng mga syudad. Di ba? So, nandiyan tayo sa panahon ngayon. Ganon din daw sa panahon ni Lot. Parehas lang. Nandiyan na tayo sa panahon na yan. Amen. Next. Verse ay 29. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Destruction naman. Nung panahon daw ni Noe, nung panahon ni Lot, na nag-aasawa, umiinom, kumakain, nagtatayo, nagbibenta, bumibili, ay yun yung panahon na umulan ng apoy at pagkatapos ay dinestroy. Ano yun? Dinestroy sila. See? So sinasabi niyan, pag dumating daw yung panahon na yon, ganun din ay lalabas yung anak ng tao. At yung anak ng tao ay manghuhula ulit siya ng mga bagay na secret. Sino ba nakakaalam ng mga puso natin? Wala naman tao makakaalam yan, di ba? Pag ako, nalaman ko yung mga puso nyo ngayon, hindi na ako yun. Kasi, amen? Hindi na ako yun. Ibig sabihin, dumating si Jesus dito, pinakita sa akin at sinabi ko. Malibang gawin niya yun, hindi ko kayang gawin yun. Ngayon, ang sinong gumawa nun? Si Branham. Wala nang iba. Kaya kung may makita kayong ganong tao, ayun ang paniwalaan yung propeta. Si Brother Branham lang, ang lahat ng pumunta doon, kagaya ng kwento ko, mga kapatid, doon nakaraan, pagdating dito, nung taong interview niya, dumating ka dito, ang pinagpipray mo, wala kang sakit, wala kang karamdaman, ang pinagpipray mo, yung anak mo. Yung anak mo nasa ospital ngayon. At ganito ang nangyari sa kanya, na-disgrasya siya at humagi siya, doon sa sila sa kanya, at nabali yung buto niya at whatever, at yung doktor, ang itsura ng doktor saan na humawak sa puti ang buhok, nakasalamin, at ang pangalan at ganito, ikaw ang pangalan mo ganito, yung anak mo pangalan ganito, nakatira kayo sa ganito, praise the Lord. Ngayon, bumalik ka ron, magaling ng anak mo. Sino magsasabi ng Super Branham? Doc. Ano yan? Nare-reveal ulit yung Son of Man. See? Yun yung ibig sabihin ng Son of Man dito. See? 30. Basahin natin. Pwede ba natin basahin to? Lahat? 17:30. 1, 2, 3, go. Even thus shall it be. Wait lang. Ano yun? Shall it be? Ganun din daw. Ano yun? Destruction of the earth. Kasi umulan ng brimstone sa panahon nila, di ba? Tapos the destruction. Ganun din daw, even the shall it be tuloy. In the, 1, 2, 3, go. In that day when the Son of Man is revealed. See? Ganun din daw ang mangyayari pag dumating yung Son of Man. Ulit. Nandito na tayo sa panahon ngayon. Bago ang end, dumating ulit yung Son of Man na humuhula ulit ng mga puso ng tao. Hindi alatsamba, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Napakaraming mga pagkakataon sa mga services ni Barbara
na nambula ang Panginoon ng laman ng puso ng tao at nagpagaling siya sa anyo ni Barbara. Okay? At sa panahon ito, hindi siya pinanganak ulit sa sabsaban at may lobas at ginamit niya mismo yung katawan ng kanyang propeta na si Barbara. Ngayon, sabi niya, even the shall it be. Pero na ganun din daw in the day when the Son of Man is revealed. Ano mangyayari pag dumating na yung Son of Man? Nagpakita ulit ng ganung mga bagay katulad ng panahon ni Abraham. At katulad ng sitwasyon ng panahon ni Noe at ni Lot na nag-aasawa at bibuild. Eto na yun, mga kapatid. Anong kasunod na lang nito? Destruction. Destruction. Kung may hinahanap ka pang propeta o hindi ka pa naniniwala sa propeta, wala ka nang masusumpong ng ibang pang propeta. At ang mangyayari sa'yo, Lord, may darating pang Elias may darating pang propeta. So sabihin sa'yo ng Panginoon, tama, may darating. Umalis na at hindi mo nakita, ngayon wala na. Nag-aabang ka pa, nalampasan ka. Okay? Kaya napakahalaga, napaka-importanting ma-recognize natin yung propeta para mapakinggan natin at tumayo tayo sa salita ng propeta. Okay? Praise the Lord. So, yun lang. God bless you. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo na sa pagtuturo ng lobby ng Panginoon. Hindi ko alam kung niliwan pa natin ng part 3 o kung pupunta na tayo sa bagong aralin natin. Depende sa ating Panginoon. Sige, tumayo tayong lahat. Ano bang pwede nating awitin? Hindi ko pala na-play yung video, no? Sorry. Sige, upo muna kayo. Saglit, no? May gusto lang akong ipakita, maliit na video. Total, alas 11 pa lang. Ngayon tayo natapos ng alas 11, Kasi maaga tayo nagsimula. I-play natin yung isang o kaya ano na lang, i-duplicate mo na. Sige, okay nga na. Hindi yata yan, yung isa. Yan. Yan. Sige, laki mo. Ano ba yan? Yun yung isang oras. Paki-forward mo nga. Banda dito. Yan. Todo na yan. Sinasabi niya yung mga karamdaman ng babae. Nakita ko ng kamatayan sa'yo. Spirit of death. Hindi niya kayo babae. Stop, sandali. Post lang. Sinabi ng prophet, ang Panginoon, nasaan yun ng prophet? Hindi si Branham lang, ganito nangyari sa iyo. At ang itsura ng doktor na nagsabi sa ganito, ito ang karamdaman mo. At sinabi pa, may sakit ka sa ganito. At ngayon, nakikita ko yung espiritu ng kamatayan. Mamamatay na yung babae. Ngayon, sabi niya, huwag ka maniwala sa kanila. They are lying to you. Nagsisinungaling sila. Huwag ka maniwala. Tapos pinalangin niya ng prophet, sabi niya, umuwi ka, pinagaling ka na ng Panginoon, hindi ka na mamatay. Ibig sabihin, siguro meron na siyang, ang tawag doon, may taling na siya. Nawala rin kasi nakita niya yung black spirit, that spirit of death. Ibig sabihin, malapit na mamatay yung tao yun dahil sa karamdaman. Maybe cancer. Tapos, tinalangin ng prophet, sinabi niya lahat ng bagay patungkol sa babae. Kaya umiiyak yung babae, paano nalaman na sinasabi ng prophet isa-isa. And then, umuwi ka, pinagaling ka na ng Panginoon. Play ulit. Next. Lord Jesus, I pray that you will heal the woman and make you get completely whole. I ask this blessing in Jesus Christ's name. Amen. Lord, you will rejoice and say, thank you, Lord, and you is awesome. Almighty God, all your life, give this woman her perfect health in Jesus Christ's name. Amen. God bless you. Just a minute. Teka lang, nakita ako. Something happened to you. You know that. You're aware of that. Is that right? Drive all over the building. And every person here is going to eat right now if you believe it. You believe it? Have faith in God. You want to hear what you say? All right. That what you say right there. Your heart trouble. Let's say over there. Stand up, please.
May sakit ka sa puso, meron kang breast cancer. Anak niya yan sa Pilipon, sa likod. Masakit yung ulo mo kahapon. Kagabi mo yung kagalingan mo. Stop. Papansin nyo, paalis na yung babae, teka lang. May pinapakita ang Panginoon, baka may sasabihin siya sa'yo, pero tingnan na iba. Ikaw babae, masakit yung ulo mo nung nakarang araw, di ba? At ganito at ganyan. So, akinin mo yung kagalingan mo ngayon na. Kasi nandun yung espiritu ng Panginoon, presensya ng Panginoon na nagpapagaling. Kaya dapat samantalahin nila, sampalatayanan yung kagalingan nila dahil binibigay ng Panginoon yung kagalingan. Habang ginagamit ng Panginoon yung katawan niya, makita niyo, pumwesto na yung anak niya sa likod. Kasi sa sobrang grabe ng kapangyarihan ng anointing ng Elijah na dito kay Brother Branham ay sa dami ng pinapagaling niya at pinapakita niya yung karamdaman at sila ay gumagaling, humihina yung katawan. Humihina hanggang hindi niya kaya. Kaya pag gano'n, alam na ng anak niya, pwesto na yung anak niya kasi tumutong man si Brother Branham mag-isa. Binubuhat na siya. At minsan, pag hindi niya kaya, sumisigaw na siya, hindi ko na kaya isa-isa. Tumayo kayo lahat. Itaas niyo yung kamay niyo ngayon. Lahat na nakataas ng kamay na may sakit. Gagaling kayo sa pangalan ng Panginoon ngayon. Tapos, sige. Binubuhat na siya. Sinisigaw niya na kasi ganon kagrabe ang kapangyarihan at paggamit ng Panginoon sa tao. May darating na propeta sa huling panahon bago yung destruction kung hindi si Brother Branham yung sino yan. Kaya, ang hamon nila Pastor Well, dati, Pastor Ray, sa ministers meeting sa labas, sa mga denominasyon, hanapan niyo ko ng propeta na mas matindi rito. Doon tayo. Walang maipantay. Bakit? Binibindicate ng Diyos yung sarili niyang propeta. Okay? Ngayon, maraming basher to, marami nang umalis. See? Nagpapatunay na yung hindi binig kailangan alisin. Okay? Kahit nakita ang kababalaghan, maraming kababalaghan, hahanapin yung maraming silid. See? Ngayon, umalis na sila sa propeta, umalis na sila sa mensahe, naghihintay sila ngayon ng propeta. Ano makikita nyo? Wala kayong makikita ang tanda, kundi tanda ng destruction. See? Sige, tuloy pa natin. Patapos naman na yan. Lahat na gustong gumaling, tumayo na ngayon. Binabantayan na ni Billy Paul. Anytime, bumabagsak na yun si Barbara. Tinatawag niya ng MC. MC, bilisan mo na. Pabagsak na si Daddy. Ginagaw na ng MC. Bagsak na eh. Pabagsak na. May isa pa dyan, may kli lang yun. Hindi yung isang interview. Ilang seconds lang ata yun. Tama ba? Sige yan. Tama ba? Mahaba to. Deep body to the deep. Sige, yun lang. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Mga kapatid, napakaraming libro. So, tinuro ko na rin dati sa Pasig patungkol sa propeta, pero hindi kasi yung panahon natin. Para sabihin natin lahat ng patutuo na ginawa sa propeta. Nung pumunta nga siya doon sa Africa na sinabi ko na mayroong bulag doon na tao nakakatingin niya sa araw dahil Diyos niya ay araw. Bulag. At sinabi ng Panginoon sa kanya, papagalingin ko yan. Hamunin ko sila. Sabi niya, sinong mga may Diyos dito? Iba-iba yung Diyos. Diyos ng baka, Diyos ng hangin, Diyos ng tubig, Diyos ng araw. Pagalingin niyo itong bulag na to. Ang sino magpagaling dito sa bulag na to, lilipat kami sa Diyos niyo. Yes, Lord, walang nakalapit. Dahil sabi niya, sige, walang lumapit. Ako, tatawag ako sa Diyos ko, Lord Jesus Christ. Pag pinagaling to ni Lord Jesus Christ, handa ba kayong tanggapin kayong lahat? Yes, Lord, pag dumila to, tatanggapin namin. Pinanalangin ng prophet, dumila, nagtatatakbo yung bulag, oh. Kita-kita nila. Libo-libo yun, nagpunta ron sa stage para lang sumuko at magbigay ng buhay sa ating Panginoon sa Kristo. Makita nyo, ito'y hindi gawa-gawa, kundi ito'y Son of Man again, revealing the Son of Man. Anong kasunod? As it was in the days of Noah, so shall it be bago dumating yung destruction. Mga kapatid, nasa na tayo? Nasa na tayo? Wala tayong ibang hinihintay. Nag-reveal na ulit yung Son of Man sa pamagitan ng nalaman ng haka ng puso ng tao.
Kasi sabi ko mga kapatid, ma-establish tayo ang ating pananampalataya sa salita ng Panginoon at sa kanyang propeta sa ulit naman. Kasi yung kanyang propeta ay ibabalik tayo lagi sa original na salita ng Panginoon. Okay, so tumayo tayong lahat. Anong pwede nating awitin? Meron ba tayong suggestion? Sige. Or I feel like umawit tayo ng meron bang tayong worship na pwede nating awitin? Praise the Lord. Hallelujah. Are you thankful this morning, mga kapatid? Salamat sa Panginoon dahil tinawag tayo ng Panginoon para makilala sa kanyang mensahe sa uling panahon, hindi lamang sa kung kani-kanino, kaysa lang kundi sa kanyang tunay na mensahe sa uling panahon. Let us bow our heads, mantil tayo sa pananalangin, lumapit tayo sa Panginoon bago tayo umawit. Panginoon, maraming salamat po dahil sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa amin. Munting kawan mo dito sa Tanawan, Batangas ay hindi mo pinabayaan, Panginoon. Salamat sa pagbibigay sa amin at papanumbalik sa amin sa tunay na mensahe, sa tunay na salita mo, Panginoon. Lord, huwag babayaan ang iyong mga anak sa dakong ito. Pagpalain mo sila, Panginoon. At patuloy pa kaming matuto sa iyong mga salita. At itatag mo kami, Panginoon, sa kapahayagan ng salita na nahinayag mo sa uling panahon, Panginoon. Father, ikaw pa po ang higit na tumawag na mga kaluluwa sa dakong ito. Marami pang mga kaluluwa sa mga kalapit dako dito, Panginoon, na nangailangan ng kaligtasan. Marahil sila yung mga believer na, Kristiyano na, pero hindi nila alam ang tamang bautismo. Hindi nila ang tamang pagkakilala sa Diyos. Hindi nila alam ang propeta na sinubong sa uling panahon. Marami kaming trabaho, Panginoon. Kaya mo kaming i-establish upang kami makaakay ng mga kaluluwa na ilalapit namin sa lupaanan bago ang judgment ng mundo ito. Lord, unang-unang aming mga pamilya, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, upang sila'y makaranas ng kaligtasan mo, Panginoon. Lord, kung pabayaan ang bawat isa, patuloy-tugulin mo, Panginoon, ang mga panalangin ng bawat isa, ang mga kanilang kahilingan, may grant, Father. May mga karamdaman man, Panginoon, ikaw ang magpagaling, Panginoon. May mga pangailangan, ikaw, Panginoon, mag-provide. May pangailangan spiritual, kalakasan, karunungan, kaalaman, kapahayagan ng mula sa iyo, kalakasan na higit pa, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang tumugon at magbigay nito sa kanila. May you bless us every one of us once again. Salamat sa iyo. May you bless us everyone, Father, maging ang mga nagpunta rito at bumiyahe, mga tagapasin na kasama ko. And ingatan mo sa buong linggong ito muli ang aking mga kapatid. Hanggang magkita-kita kami muli kami sa tinakdawang panahon para sa gawain dito. We love you and we just thank you. In Jesus Christ's name, everybody says, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. May kanta. Alam natin yung kantang, This World is Falling Apart. I'm living below everywhere that I go. Okay. I'm living below everywhere that I go. There's murder and crime. This is the time when people are going insane. But I'm found in this. My heart is at peace. Since the world of the earth and peace. With troubles untold, my anchor will hold to Jesus again and again. Oh, this world is falling apart. I'm so glad Jesus lives out in my heart. I'm carried away in the light of the day. As the broken something out and wide. While there's problems and troubles outside, something is stirring inside of the bride. As the world gets so dark and it all falls apart, I'm glad Jesus is
down in my heart. They're praying for peace, for the hostage release, while holding a gun in their hands. There's moral decay, I've been falling away, in the ship is crossing, it won't stand. But more and more, I'm not bothered at all. In the cleft of the rock, I can hide. When it all comes undone, I'm trusting in one who hits me, he stays down inside. Everybody, oh, this world is falling apart. I'm so glad Jesus lives down in my heart. Oh, I'm carried away in the light of today, as the world gets so dismal and dark. While there's struggles and troubles outside, something is living inside of the bride. As the world gets so dark and it all falls apart, I'm glad Jesus sits down in my heart. Oh, this world is falling apart. I'm so glad Jesus lives down in my heart. Let's sing it all together. I'm carried away with the light of this way, as the world gets so dismal and dark. While there's struggles and troubles outside, something is stirring inside of the bride. As the world gets so dark and it all falls apart, I'm glad Jesus lives down in my heart. All of dark and it all falls apart, I'm glad Jesus lives down in my heart. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you. God bless you. Amen. I'm glad Jesus lives down in our heart to heart. At sa huling pagtapos natin mga kapatid, at samantala, ay inaanyahan ko si Tatay Nemi. Amen. Para sa ating pagtatapos. Panalangin. God bless you po. Tayo po ay magtaas ng ating kamay sa ating Panginoon. Amen. Ama, sa oras na ito, natapos ang ministry ng Espiritu ni Elijah. Ngayon, ikaw na ang nasa amin. Ikaw na, Panginoon, ang aming kasama sa umagang ito. Kaya, sa makapangyarihan ng pangalan, Lord Jesus Christ, sinasaway ko anumang espiritu ng Diablo sa lugar na ito na nagbibigay, gumagambala sa aming mga kapatid, na nagbibigay ng karamdaman, ay aming sinasaway at inanyayahan namin ang mga hukbo ng langit ang magbabantay, Panginoon, sa munting iglesia nito. Nasasamahan mo ang bawat isa sa amin sa huling mga araw na ito. Ikaw ang asawa namin, Panginoon. At kami ay aagawin mo at dadalhin mo sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa paghirang mo sa mga kapatid sa lugar na ito. Sa pagtawag mo sa bawat isa sa kanila. Salamat sa umagang ito, ang aming pagsasama-sama, Panginoon, ang pag-aaral namin ng iyong salita, ang minsay sa huling panahon. Maging silyo nawa ito sa bawat isa sa amin. Sa makapangyarihang pangalan, Lord Jesus Christ, ang natin magsabi, Amen. Amen. Palakpakan ka natin ng Panginoon ng malakas na malakpak mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Tayo po tapos na. Kamayan po ang bawat isa.